Unang Samuel, Kapitulo 11. Namagitan si Jonathan kay Saul para kay David. Minsan, nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, "Pinagpapalakan kang patayin ang aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya." Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. "Ama, huwag po sana ninyong gawa ng masama si David, sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala naman sapat na dahilan?" Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin." Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Iniligtas ni Michal si David. Muling nagkaroon ng labanan ng mga Israelita at mga Filisteo. Sinalakay ni David ang mga Filisteo at natalo niya ang mga ito. Kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan, muling nilukuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano'y sinibat siya ni David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. Kaya't sinabi ni Michal, "David, tumakas ka ngayong gabi, kung hindi papatayin ka nila bukas." At pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos kinuha ni Michal ang isang rebultong nasa bahay at siyang inihiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito ay binalutan niya ng balahibo ng kambing saka kinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michal, "May sakit siya." Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at pinagbilinan ng ganito, "Buhatin ninyo pati higaan niya at ako ang papatay sa kanya." Nagbalik nga ang mga sugo ni Saul, ngunit ang nakita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. Tinawag ni Saul si Michal, "Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway?" Sumagot si Michal, "Papatayin niya ako kung hindi ko siya pinabayaang tumakas." Tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Rama. Sinabi niya rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. May nagsabi kay Saul, si David ay nasa Nayot sa Rama. Muling nagsugo ito ng mga tauhan upang hulihin si David. Ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan sa pangunguna ni Samuel,
Nilokoban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsipagsigawan at nagsipagsayawan na tulad din ng mga propeta. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsubo siya ng isa pang pangkat, ngunit natulad rin ito sa una. Nang magsugo naman siya ng pangatlong pangkat, ganoon din ang nangyari. Nang magkagayon, siya na mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa Seku, ipinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na sila'y nasa Nayot ng Rama, kaya't nagpunta siya sa Rama. Subalit habang siya'y naglalakbay papuntang Nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos, at siya'y nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating ng Nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisisigaw at nagsasayaw sa harap ni Samuel. Dahil dito nagsimula ang kasabihang, propeta na rin ba si Saul?